Maging ganun din, O Diyos, sa iyong salita na may papahayag sa araw na ito, Panginoon. Ay, Lord, patuloy nawa, O Diyos, na ikaw po ang siyang magbendisyon. At, Lord, magabay upang ang iyong mga salita, O Diyos, ay may pahayag ayon sa iyong kalooban. Ang ating pong tatalakayin ngayon, mga kapatid, ito ay part 3 ng The Power of Faith. At ang paksang panampalataya, brothers and sisters, ay meron pong dalawang mahalagang bahagi, yung saving faith at yung gift of faith. Nasa araw na ito ay bibigyan natin ng pansin ang saving faith. Yan po yung ating tatalakayin. Sa panahon ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay nakita niya kung paano po yung panampalataya ng mga Israelita. At ayon dito sa Romans chapter 10 hanggang 1, 2, 3, ay ganito po yung kanyang pagkasabi. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila, sa bansang Israel, upang sila ay mangaligtas. Sapagkat pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Ito yung nakita ni Apostol Pablo. Ang termino na pagmamalasakit ay ito po yung pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Ang kanila pong damdamin ay masigasig sa gawain ang bansang Israel. Kahit hanggang ngayon makita mo, napakamasigasig nila. May kita mo, napakamasigasig nila na sumamba sa Panginoon. Ngunit, ganito po ang verse 3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Ito yung kaibahan ngayon. Dahil sila po'y nagpatuloy sa batas ni Moses na kanila pong napag-aralan. Ang text na ito ni Pablo ay nagpapayag ng masigasig na damdamin ng bansang Israel, brothers and sisters. Subalit, hindi ayon sa tama na panampalataya at pagpapasakop sa Diyos. Meron silang panampalataya. Meron siyang malasakit. Napakatindi yung kanilang panampalataya sa Diyos. Ngunit ang wala sa kanila ay yung pagpapasakop sa bagong kaunawaan patungkol sa Diyos. Ayaw nilang makinig. Kaya sabi ni James ay nagsulat na maging si Satanas ay kilala niya ang Diyos at nanginginig pa. So, kita mo si Satanas, merong understanding, merong kaalaman si Satanas at nanginginig pa. Sabi nga nito ni James chapter 2 verse 19, basahin natin. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Yun yung understanding ni Satanas din. At sabi ni James sa mga nandoon na nakikinig sa kanya, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nanginginig pa. Kita mo So grabe yung talagang damdamin ng kaalaman ng mga demonyo. Subalit, sila ay hindi nagpasubmit sa sinugo ng Diyos. Meron silang understanding, mga kapatid. Pero yung pananalig, yung kaalaman ng mga demonyo, ay wala pong kaligtasan, brothers and sisters. Sabi ni Kristo, ang naniniwala sa akin ay naniniwala sa nagsugo sa akin. So kung tayo naniniwala kay Kristo, ay naniniwala rin tayo sa nagsugo sa Kanya, mga kapatid. Ayon sa sulat ni Timothy, chapter 3, verse 14, ay ganito po hanggang 16. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Manatili ka sa isang bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yaman nalalaman mo kung kanino mo ito nangatutuhanan na pag-alaman. Mga kapatid, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, at sa pagsaway sa ikatututo na sa katuwiran. So, ang sumulat ng Bible, brothers and sisters, dapat nating malaman
they are the anointed na mga writers, mga kapatid. Yung mga translator sa panahon na ito, hindi sila anointed. Ang kanilang trabaho lang para i-translate ang Greek word na original na sinulat na mga taong mayroon pong tawag nito na kinasihan ng Diyos. They are anointed by God para sila po ay magsulat, mga kapatid. So kung ang Biblia, mga kapatid, ay mayroong isang panampalataya lamang ang maaring makapagligtas ayon sa kanyang turo, at ito ang panampalataya ng mga apostol. At ang panampalataya ng mga apostol, sabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 5, there is one Lord, there is one faith, there is one baptism. Yan po yung panampalataya ng mga apostol, mga kapatid. Na kung saan yan din ang dapat nating tanggapin panampalataya. At ang pinakabuod ng esensya na pinakalaman ng paksang ito ay, ito po yung ating pong aaralin. Ito yung kaalaman, pagsang-ayon, at pagtitiwala. Itong tatlo na ito, mga kapatid, ay tumutukoy sa saving faith. Dahil kung wala kang kaalaman, wala kang pagsang-ayon, wala kang pagtitiwala, ibig sabihin, ang iyong panampalataya ay hindi makapagligtas. Brothers and sisters. At ang tatlong iyan, mga kapatid, ay pinakasangkap sa terminong panampalatayang makapagligtas or the saving faith. Ang kaalaman, pagsang-ayon, at pagtitiwala ay hindi hiwa-hiwalay sa isa't isa para sa ating kaalaman, mga kapatid. Kailangan ang kaalaman at pagsang-ayon para magkaroon ng pagtitiwala, mga kapatid. Sa madaling salita, ang kaalaman ay nagbibigay ng impormasyon at ang pagsang-ayon ay nagpapatunay na tama ang impormasyon. At ang pagtitiwala ay nagiging bunga ng dalawang nabanggit na siyang magdadala sa iyong kaligtasan. So, ganyan ka-importante ang buod ng salitang saving faith. Ang John 17 verse 3 ay isa sa mga impormasyon na nagtuturo sa isang Diyos. Na ang Diyos na ito ay Lord of heaven and earth. According to Jesus Christ, sa Matthew chapter 11 verse 25. At ang Diyos na ito ay haring walang kamatayan, walang hanggan, at di nakikita. Ayon sa sulat ni 1 Timothy chapter 1 verse 17. Iyan po yung karakter ng Diyos. Ang terminong walang hanggan ay nangangahulugan na hindi siya sakop ng space and time. Yan po yung Diyos. Nasa labas siya ng panahon at kalawakan. Limitless, infinite, at sa madaling salita, sinasakop niya ang buong universe. Ito ang Diyos. Kaya ang tawag ni Kristo sa Kanya ay Lord of heaven and earth. Yes. According to Matthew 11 verse 25, nang sa panahon yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Ibig sabihin, yung mga new convert na mga Kristiyano. Tayo ang tinutukoy na mga sanggol. Kaya sabi niya po ni Jesus Christ, iyong inilihimin ito sa mga matatalinong mga tao sa syudad, mga pantas. Ngunit ito po'y ipinaalam sa atin na mga walang hindi kilala sa lipunan. See? So nakita natin, mga kapatid. So balakan natin yung ating pong tema, yung kaalaman. Ang kaalaman, mga kapatid, ay patungkol sa Diyos. Na patungkol sa Diyos ay naghatid sa atin ng mahalagang impormasyon. Yan ang kaalaman. Ito ang tinatawag na assurance of faith.
Meron tayo tinatawag na assurance of faith. Ang kaalaman sa Diyos ay naghahatid ng instruction. So napaka-importante na yung kaalaman natin sa Diyos ay yun buong nagtuturo sa atin ng mga instruction. Ayon dito sa Proverbs chapter 12 verse 1, whoso loveth instruction loveth knowledge, but he that hateth reproof is foolish. Sinang umiibig sa tagubilin ay umiibig sa kaalaman, ngunit siyang nagagalit sa tagubilin ay hangal. Hangal ang taong hindi nakikinig at hindi po tumitingin kung ano ang sulat ng Diyos para sa atin. Ngayon, alamin natin ang patungkol sa Diyos according to John, mga kapatid, chapter 4, verse 24. Maliwanag dito, binanggit dito sa Bible, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Yan po yung matibay na sinabi na ang Diyos ay espiritu. So, kung sasabihin natin na ang Diyos ay espiritu, mga kapatid, ayon kanina sa binanggit natin, ay hindi po siya sakop ng space and time. Siya po ay nasa labas ng space and time, brothers and sisters. Yan ang Diyos. Walang hangganan, limitless, mga kapatid. Ang Diyos at ang Diyos ay espiritu, sabi niya rito, at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kailangan magsamba sa espiritu at katotohanan. Ano yung katotohanan? Dapat mayroon kang kaalaman. Mayroon kang knowledge patungkol sa Kanya. Upang ang iyong pagsamba ay talagang totoo at tapat at sinserong pagsamba, brothers and sisters. Ang isa sa kaalaman patungkol sa Kanya ay we must worship Him in spirit and in truth. Mga kapatid, yan ang isa sa kaalaman na dapat nating malaman. At sa impormasyon na ito, mga kapatid, dito na-apply ang salitang pagsang-ayon. Mga kapatid, dito na-apply yung pagsang-ayon. Pag meron kang kaalaman sa Diyos, sinasang-ayunan mo na ang Diyos ay espiritu. Mga kapatid, diyan na-apply yung salitang pagsang-ayon. Nagpapatunay na tama ang impormasyon, mga kapatid, na ang Diyos ay espiritu at banal na sumasakop sa buong universe. Ngayon, magbibigay tayo ng mas maliwanag na impormasyon tungkol sa Diyos. Para sa ganon, ay hindi tayo matikaw. Ang ating panampalataya ay talagang mayroong laman na katotohanan. Steady po. Kaya nga standing in the promises of Christ. Kung tayo tumatayo sa promise ng Panginoon, ay hindi po tayo ma-sway o hindi tayo maidala ng iba-ibang mga perverted na mga mensahe ng ibang mga nagtuturo. Ang salitang Diyos, mga kapatid, ay hindi ito ginagamit before creation. So, ang salitang Diyos, ay hindi ginagamit ito. Kailan? Before creation. Dahil wala pang nilalang natatawag sa Kanya bilang Diyos. Ang salitang Diyos, mga kapatid, ay hindi ginagamit before creation. Bakit? Dahil wala pang nilalang natatawag sa Kanya bilang Diyos. Ang tawag sa Kanya ay Holy Spirit. Yan ang tawag sa Kanya, before creation. Ang Holy Spirit na ito, mga kapatid, na siyang sumasakop sa buong universe, sa madaling salita, ay hindi siya umiikot para puntahan alinmang dako sa universe para siya ay kikilos. Mga kapatid, hindi siya yung punta siya doon. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay sakop ng lahat. Maglagay tayo ng isang halimbawa. Ito yung universe. Ito yung pinaka-central part ng Diyos. Lahat na ito ay sinakop niya, brothers and sisters. Hindi pa siya para pumunta rito, para sa ganun ay kikilos siya dito. Dahil ang Diyos, kahit saan, nandun siya. Ayon sa Isaiah chapter 66 verse 1,
Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay ang aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingaan? So wala kang pwede ilagay sa kanya dahil sakop nga niya eh. Kahit saan nandun siya eh. Mga kapatid, kahit ngayon nandito siya eh. Kaya ang Diyos sa Spirit eh, hangin. Ngunit mararamdaman lang natin kung ipagkaloob niya na siya po ay magparamdam sa atin, brothers and sisters. So sa madaling salita, ang nasasakupan ng Diyos ay hindi po masukat. Mga kapatid, ito ay walang hangganan at sumasaklaw sa lahat ng bagay na umiiral. Sa Christian theology, itinuro na ang Diyos ay omnipotent. Meaning, makapangyarihan sa lahat. Pangalawa ay omnipresent. Nandyan siya sa lahat ng dako. Omniscient. Alam niya ang lahat. Maging sa iyong damdamin, anuman ang pagkilos na meron ka, alam ng Diyos lahat, brothers and sisters. Ibig sabihin, ang kanyang kapangyarihan ay lagpas pa sa ating inaakala, mga kapatid. Kaya nga, pati buhok mo, bilang ng Diyos. Bilang niya lahat. Kaya hindi tayo makapagtago sa Diyos. Ang damdamin natin, hindi natin maitago sa Diyos. Ayon sa Lucas chapter 12 verse 7, datapwat, maging ang mga buhok ng iyong ulo ay pawang bilang na lahat. Kita mo? Ganun po kakapangyarihan ang Holy Spirit na ito na tinatawag sa ating panahon na Ama at Diyos. Kaya dito pa lang mga kapatid, nagkakaroon na ng debate dahil iniba nila yung Ama, iniba rin nila yung Holy Spirit. Hindi nila alam na yung Diyos na ito, before creation, ang tawag sa Kanya ay Holy Spirit. But after creation, doon na nagsimulang tinawag siya na Ama at Diyos. Kaya ang salitang Diyos ay hindi mo pwedeng gamitin sa saan mang paggagamitan, mga kapatid, sa walang kabuluhan. Kaya sabi niya, nag-warning siya, do not use my name in vain, mga kapatid. Kaya ang Diyos ay hindi mo pwedeng gamitin yan sa inyong mga biro-biroan. Dahil pag binanggit mo ang salitang Diyos is, yan po ang ibig sabihin is the highest object of worship and respect to the most powerful being, even the outside space of universe, brothers and sisters. So makita mo, see? Kaya ang Holy Spirit nito ay walang hanggan. At hindi ito basta-bastang mananahan sa mga makasalanang tulad natin. Hindi pwedeng papasok sa iyo yung Holy Spirit, mga kapatid. Bakit? Bakit ko sinabi yan? Na hindi pwedeng papasok sa iyo ang Holy Spirit, mga kapatid. Dahil ang Holy Spirit is banal. Baka sasabog ka pag siya ay pumasok sa iyo, mga kapatid. Kaya in the Old Testament time, tulad ni Saul, sila'y kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Ayon dito sa 1 Samuel chapter 10 verse 10. Sige. At sila'y dumating doon sa burol. Narito isang pulutong ng mga propeta ay nasasalubong niya. At ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihan sumasa kanya at siya'y naghula sa gitna nila. Ang salitang sumasa kanya, mga kapatid, hindi na nanahan sa Kanya. Kaya ginamit yung salitang filled with the Holy Spirit. Tulad ni Moses, ni David, ni Solomon, silang lahat ay ginamit ng Diyos. They are filled with the Holy Spirit. So pag sinabing filled with the Holy Spirit, ay hindi po nag-indwell yun, kundi ikaw ay controlled by the Holy Spirit. Sa labas ng iyong pagkatao ay nandun po yung power ng Diyos sa pamagitan ng kanyang espiritong kumilos sa buhay mo. So, iba yung salitang indwelling of the Holy Spirit.
Hindi pwedeng mag-indwell sa iyo ang Holy Spirit dahil sasabog ang buhay mo, mga kapatid, sa kanyang kabanalan. At ito ang nangyari kay Kristo, yung indwelling Spirit. Ayon sa Colossians chapter 2 verse 9, siya lang yung tao na ang Holy Spirit ay nag-indwell sa kanya. Pero sa atin, hindi pwedeng manahan sa atin ang Holy Spirit. Verse 9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So kay Kristo lang nanahan ang Holy Spirit, sapagkat sa Kanya ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kaya Jesus Christ was the image of the invisible God. Sa Kanya po, siya po ang nagpakita sa Kanyang katauhan na ipakita yung kapangyarihan ng Diyos, yung pagbuhay ng mga patay, mga kapatid. Nandun lahat. Ang 7 espiritong binabanggit doon sa Revelation chapter 3, verse 5 yata o verse 1. And unto the angel of the church in Sardis write, this thing saith he that had the 7 spirits of God, and the the 7th star. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. So mga kapatid, nandun kay Jesus Christ yung 7 espiritu ng Diyos. Ano yung 7 espiritu? Ito yung tinatawag na 7 attributes of God. Nandun sa Kanya na God is the healer. God is provider. God is our victory. God is our righteousness. God is our peace. Ano pa yung isa? God is our banner. Yun po yung 7 espiritong nandun kay Jesus Christ upang maipakita niya yung image ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi makita, brothers and sisters. Di ba? Ganon ang espiritu. Ganon po yung Diyos. Kay Kristo lang siya nanahan. Tayo ay makasalanan at tayo lumalakad pa sa perfection. Kaya hindi maari na ang Holy Spirit ang manahan sa atin, sasabog ka sa kabalalan ng Diyos. Mga kapatid. Kaya, nang sa panahon na aakyat si Kristo, ay ganito ang habilin niya sa mga apostol. Dito sa Acts chapter 1, verse 4, 5, and 8. Ganito po ang kanyang pagkasabi. At pag palibhasa ay nagipagpulong sa kanila, ay pinag-uutos niya sa kanila, huwag silang magsialis sa Jerusalem. Yung mga apostol ang sinabihan niya. Kundi, hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niya na narinig ninyo. But you shall receive power, sabi niya, verse 8, after that the Holy Ghost is come upon you. So sila pala ay tatanggap ng kapangyarihan after that the Holy Ghost is come upon you. Hindi the Holy Spirit is come upon you. So maliwanag ang sinabi ng Biblia. Yes. Sabi niya, and shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So maliwanag pa sa sikat ng araw na tatanggap sila ng kapangyarihan pagkatapos manahan sa kanila ang Holy Spirit ba? Holy Ghost. Ang tanong, kailan ba nag-exist ang Holy Ghost, mga kapatid? Kailan bang nagsimula na siya po'y umiiral, mga kapatid, sa mundong ito? Ayon dito sa John 7:39 ay ganito po ang kanyang sabi. Sige sister, ilagay mo dyan. But this speak he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Mga kapatid, nag-exist lang ang Holy Ghost after na si Jesus Christ ay namatay. Kaya nga, sabi nga ni Jesus Christ, sabi niya, ipapadala ng Diyos ang Comforter. At walang iba kundi yung Holy Ghost. Siya yung magko-comfort sa atin.
Siya yung mananahan sa atin upang anuman ang kanya ating narinig ay ating pong maintindihan. Dahil yung Holy Ghost na yan na nananahan sa atin, siya po ang magbibigay sa atin ng understanding at revelation patungkol sa Diyos at kay Jesus Christ. Mga kapatid. So sa madaling salita, ang Holy Ghost ay maliwanag na nag-exist after the death of Jesus Christ. Doon lang nagsimula na siya po ay nag-exist, brothers and sisters. Ngunit, sabi ng iba, ay ang Holy Ghost daw ang nag-conceive kay Jesus Christ. Dahil doon sa Matthew chapter 1 verse 20, na napag-alaman na si Maria ay nagdadalang tao na ayon sa Holy Ghost. Mga kapatid, mapansin mo doon na yung translator, mga kapatid, hindi sila anointed, kundi ang kanilang trabaho ay mag-translate lang. Hindi sila anointed. Ang trabaho nila para mag-translate lang. Kaya ang translation nila dito sa Matthew chapter 1 verse 20 ay naiiba sa translation diyan sa American Standard na kung saan ang kanyang pong binubuntis ang dinadalang tao ay by the Holy Spirit. Kaya ang translation na ito, bakit Holy Ghost ang ginamit niya? Dahil noong 1611, mga kapatid, nang inutusan ni Haring Felipe, ni King Philip, yung 47 na scholar, ay pinagkaisahan nila yung ganong klaseng translation. Ngunit pagdating sa American Standard, brothers and sisters, yung 37 scholar na yun, ay kanila pong na-translate sa maayos dahil kumuha sila doon ng original na sulat from Greek, mga kapatid, upang sa ganun i-translate ng maayos at tama. Kaya imbes na tawag nito na Holy Ghost ay Holy Spirit ang kanyang inilagay. Ngayon, sino ang tama? Ang aktual na pangyayari na pagbubuntis ni Birhen Maria, wala pa ang Holy Ghost. Holy Spirit pa ang nandyan. Kaya pag sinabi mo, conceived in her is the Holy Ghost, hindi tugma sa panahon ng pangyayari na kung saan ang Holy Ghost ay wala pa sa panahong iyan. Ibig sabihin, siya po ay na-conceive by the Holy Spirit. Kaya kung hindi natin naunawaan, back to the Bible. Balik tayo sa Biblia, mga kapatid. Ba? Ngayon, sabi nga rito ni James, bakit natin binibigyan ito ng pansin ng diin, brothers and sisters? Dahil marami pong mga preachers ngayon ang nahulog sa ganyang translation. Hindi nila napansin yung aktual na pangyayari, mga kapatid, na dapat itugma mo doon yung aktual na pangyayari, mga kapatid. Kung ano po yung nangyari talaga. Alangan naman siya ay magbubuntis ayon sa Holy Ghost. Wala pa nga ang Holy Ghost eh. Ang Holy Ghost ay nag-exist lang after the death of Jesus Christ. Brothers and sisters. Kaya, bakit natin binibigyan ng diin ito, mga kapatid? Dahil stricto ang Diyos patungkol sa bagay na ito according to James chapter 2 verse 10. For whatsoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Isa lang ha, isang puntos lang ha. Kung hindi mo yan nabigyang pansin, ibig sabihin lahat na yan ay invalid, mga kapatid. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. So, dapat natin tingnan yan. The Word of God ay batas sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Batas yan. Isinulat niyan sa mga taong anointed. Binigyan sila ng anointing ng Diyos para isulat. That's why in Matthew chapter 12 verse 31, ito po ang kanyang sanabi. Whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him.
But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven, neither in this world, neither in the world to come. Mapansin mo yan, mga kapatid? Estrikto ang Diyos. Kaya hindi basta-basta na ikaw ay lalabas sa Kanya pong turo. Once na ikaw lumabas sa katuruan ng Diyos, mga kapatid, sabi niya, ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay pwede pang mapatawad. Datapwat, ang sinumang magsalita laban sa Holy Ghost ay hindi ipapatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Napaka-stricto ang Diyos, mga kapatid. That's why, ang Diyos na ito na ating inaaral, mga kapatid, ay hindi siya pupunta para doon sa isang lugar, kundi ang kanyang kapangyarihan, mga kapatid, ay saklaw niya lahat. Mga kapatid, alam niya ang kanyang ginagawa. Ngunit tayo, hindi natin alam ang ginagawa natin kung wala tayong pahid ng kanyang Espiritu. Nandiyan ang Holy Spirit, nasa labas natin. Siya yung mag-control sa labas natin. Iba yung nag-indwell sa atin na Holy Ghost. Siya po yung nagtuturo sa atin. Ngunit yung Holy Spirit sa labas ng ating pagkatao, mga kapatid, siya yung nagbibigay sa atin ng pakiramdam na mayroon siya na nagbibigay sa iyo ng init sa iyong damdamin para ikaw ay magpatuloy sa iyong panampalataya sa Diyos. Kaya the Word of God is pure. Pure yan. Dahil sinulat yan ng mga anointed na mga writers. How about mga translator? Are they anointed? Scholar lang sila. Kaya hindi pari-pariho ang kanilang translation. Dahil kung sila po'y anointed of God, dapat isa lang ang kanilang translation. Ngunit bakit ipinahintulot ng Diyos na mag-iba-iba ang translation upang hanapin ng mga bride of Christ ang katotohanan ng kanyang salita? Hindi para lamang maniwala doon sa isang bagay, sa isang taong nagsulat ng ganong translation, mga kapatid. Kaya ang panahon na ito ay napakalapit na lang. Para tayong niyuyugyug ngayon. Para tayong nilalagay doon sa threshold upang salain tayo, mga kapatid. Kaya warning ito sa atin, mga kapatid. Lalo na sa mga nangyayari sa ating palibot, na kung saan marami pong mga opinion, marami pong mga sabi-sabi, mga kapatid. Kaya kahit basahin mo ang buong libro ng mga gawa, wala kang mababasa na ang Holy Spirit ang nag-indwell sa kanila. Ang Holy Spirit ay nag-indwell lang kay Jesus Christ, ngunit hindi sa ating taong mga makasalanan. Never na mangyari na i-indwell sa atin. Siya lang yung magbigay sa atin ng tawag nito, control para maramdaman natin na nandiyan siya. Kaya yung Holy Ghost, sabi ba doon sa Ephesians chapter 4 verse 30, ay selyo. Selyo ng Diyos. Marka sa atin. Dahil kung wala kang marka ng Holy Ghost, hindi nanaan sa iyo ang Holy Ghost na yan. Meaning to say, hindi ka kasama doon sa rapture day, mga kapatid. Marka. Pag sinabing marka, parang kalabaw na minarkahan ng iyong pangalan. Kaya wala akong makapagnakaw. Kaya sabi nga ng Diyos doon sa kanyang sulat sa Romans chapter 8 verse 28-29, pag hinawakan ka ng Ama, ay hinawakan ka rin ng anak. Wala sino makaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos at sa kamay ng Ama. Doon sila nag-union. Sa anong trabaho? Salvation. Kaya nga sabi doon sa John chapter 14 verse 23. Sige sister, basahin natin. Para Jesus answered unto him, if a man love me, he will keep my words,
ibig sabihin, pakaingatan mo ang kanyang salita, yung command niya. Pakaingatan po natin na huwag walain. He will keep my words and my Father will love him. And we, pag sinabing we, mga kapatid, ilan yun? Dalawa lang sila eh. We will come unto him and make our abode. Pag sinabing abode, ibig sabihin, tirahan. Doon ka nakatira. Titira sila sa iyo. Yung Holy Spirit at Holy Ghost na nag-union ay titira sa iyo, mga kapatid. Dahil kung walang kasamang Holy Spirit, yung Ghost ni Jesus Christ, mga kapatid, ay hindi pwedeng tawaging Holy Ghost. Banal na kaluluwa. Ngunit yung banal na kaluluwa na yun ay nandun ang Diyos, ang Spirit ng Diyos. Kaya kailangan nga yung Ghost ni Jesus Christ para hindi tayo sasabog. Dahil si Kristo yung mag-control doon para tayo po ay kaya nating tanggapin ang Espiritong iyan, mga kapatid. Kaya sa buong libro ng mga gawa, wala kang mababasa doon na mayroon pong yung Holy Spirit ay nag-indwell sa isang believer. Wala kang mabasa. Kaya maliwanag naman yan. And we will come unto him, sino? The believer, and make our abode with him. Hindi ba maliwanag yan? Mga kapatid? Mga young people, di ba? Napakaliwanag yan. Maliwanag pa yan sa ating ilong kung ating pong babasahin. Mga kapatid. Di ba? Kaya nga doon sa sa Acts chapter 1 verse 8. Sige, sister, basahin natin. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Hindi naman Holy Spirit ang sinabi niya ni Jesus Christ, kundi Holy Ghost. Nagbilin siya. Ito po ay nagbilin niya ito sa mga apostol bago siya umakyat. Sabi niya, maghintay kayo na darating sa iyo yung Holy Ghost, mag-indwell sa iyo. Dahil once na pumasok sa iyo ang Holy Ghost ay tatanggap kayo ng kapangyarihan. Ang mga apostol ay mayroong kapangyarihan para magpagaling, mga kapatid, sa panahon nila. Yun ang power. Hindi Holy Spirit ang tinanggap nila. Hindi naman tanga siguro ang ating Panginoon na magsasalita dyan. Sino yung tanga? Mga tao na walang alam patungkol sa revelation ng mga anointed writers ng Biblia. Diba mga kapatid? Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Purihin natin ang Diyos dahil binigyan tayo ng ganitong understanding. Dahil tayo po ay naka-base sa salita ng Diyos. Hindi tayo naka-base sa mga understanding ng sinuman. Mga kapatid. Kaya dapat maintindihan mo talaga ng tama ang salita ng Diyos. Kaya nga, yung pinag-aaralan natin, kailangan yung kaalaman. At doon sa kaalaman na yun, ay nagkakaroon ka ng pagsang-ayon sa impormasyon na iyong natanggap. At doon sa mga impormasyon na yun, ay doon po magkaroon tayo ng tinatawag na pagtitiwala upang dalhin ka sa kaligtasan, mga kapatid. Diba? Kasi kung wala kang kaalaman, mga kapatid, sabi nga R.D. Baron, knowledge is power. Kung wala kang knowledge, wala kang kapangyarihan para ipakita sa mga tao. Kaya nga, yung tatlong ito is equivalent to saving faith. Panampalatayang makapagligtas. Di ba maliwanag yan? Hindi lang ikaw ay mayroong panampalataya. Ngunit alamin mo kung anong impormasyon ng panampalatayang meron ka. Dahil kung mali ang iyong impormasyon patungkol sa panampalataya, mga kapatid, sayang ang iyong panahon.
Sayang yung iyong pera. Sayang yung iyong plansang damit. Sayang yung mga pabango. Sayang yung damit. Ano man pa man dyan na nasayang. Sayang lahat, mga kapatid. That's why, kahit tayo po ay ilan lang, ngunit mayroon naman tayong tama na understanding. Mga kapatid, yan po ang ating pasalamatan sa Diyos. Dahil napakabuti ang Diyos. Ang iba kasi, kinukuha nila lahat itong Holy Spirit. Part ng Holy Spirit lang ang napunta kay Jesus Christ. Only part of Holy Spirit. Part lang, mga kapatid. Ngunit yung kabuuan ay hindi pumasok sa Kanya. Kaya pagdating ng millennium, pagdating ng eternity, ay patuloy pa rin tayo mag-aaral patungkol sa Diyos na ito. Mga kapatid. Kasi hindi mo pa rin siya maiintindihan. Ngunit ngayon, mabuti na lang ay ibinigay kay Jesus Christ yung 7 kinds of Spirit, mga kapatid, para tayo po ay maligtas. Kaya nga parang katulad ng isang halimbawa, tulad ng ganito, ito yung balon, tapos may tao dito na nahulog sa balon, tapos ito yung Diyos, tapos nagbigay siya ng lubid. Sabi niya sa taong nahulog sa balon, kapit ka sa lubid. Yung lubid na yun ay si Jesus Christ. At yung tao dito sa taas ay ang Diyos. Ang tunay na nagligtas ay hindi ang lubid, kundi yung taong naghulog ng lubid. Mga kapatid. Diba? Ganyan po ang sistema. Ang kapangyarihan ng Diyos po, mga kapatid, ay hindi po masukat ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang isip natin ay nasusukat ng Diyos. Ang kamangmangan natin ay nasusukat ng Diyos. Ang katigasan ng ulo natin ay nasusukat ng Diyos. Ang pride natin ay alam ng Diyos. Ang ayaw mong pagtanggap sa salita ng Diyos ay alam ng Diyos, mga kapatid. Kaya wala kang ililihim sa Kanya. Dahil ang ating unawa lang sa Kanya ay wala pa sa katiting ng dulo ng iyong mga kuko. Diba, mga kapatid? Kaya pasalamat tayo dahil isa tayo na tinawag upang tayo po ay maisama sa pamilya ng Diyos. That's why ano po ating gagawin, mga kapatid? Makonsensya naman tayo. Ipakita natin sa Kanya ang ating sinserong pag-ibig sa Diyos. Ba? Yun lang naman ang hinahanap ng Diyos na tayo maging sincero, tapat sa ating kaugnayan sa Kanya. Wala na siyang ibang hinahanap. Kasi nilibre na nga tayo By grace you are saved through our faith in Jesus Christ. Sa pamagitan ng grasya at sa panampalataya ng ating Panginoon, tayo po ay napawalang sala. Hindi ka pwedeng magmayabang dahil tayo po ay binigyan ng grasya ng Diyos upang tayo po ay maging justified sa mata ng Diyos.